Magandang araw sa inyo. Nako, alam nyo, ang iba sa mga kaibigan natin ay nagtatanong sa akin, ano pa ang kagamutan sa karamdamang diarrhea? Kasi namumroblema sila sa madalas na pagbisita sa comfort room. So, ang tanong agad dito, ano ba yung ating nakain na masama at hindi makabubuti sa ating kalusugan at tayo ay inatake ng diarrhea? So sa ganitong paraan ay nais kong ituro sa inyo na kapag ang malamang sa atin ay ang pagdumi ng medyo nagtutubig at napakadalas ang pagpunta sa CR, gamutin natin yan sa natural na pamamaraan. Unahin natin ay kailangan malunasan natin ang dehydration. Kasi kapag madalas tayong dumudumi at ang idinudumi natin ay halos tubig na, nanunuyot ang ating katawan. At kailangan natin na masustinihan yan ng sapat na bilang ng tubig. Una, kumuha tayo ng 1 litro ng tubig. Lagay natin sa pitsin, 1 litro. And then, 6 na teaspoon ng sugar. Teaspoon na, yung kutsarita lang po, yung maliit. 6 na takal po nito. Ang sugar po ay nilalagay natin sa tubig para po sa ating carbohydrates. Kasi kapag tayo may diarrhea, kung maaari, huwag muna tayong kumain hanggang sa ma-flush out natin yung bakterya na nasa loob ng ating sikmura. Kaya dahil hindi ka kumakain, manghihina ka, kailangan mo naman ng carbohydrates. At yung asukal ang magsisilbing carbohydrates o parang pinakagasolina ng iyong katawan upang manatili ang iyong kalakasan. Yung 1 litro tubig, nilagyan natin ng 6 na teaspoon ng sugar. Dagdagan po natin ng kalahating teaspoon naman ng asin. O bakit asin? Kasi ang asin naman po ay para maiwasan natin yung ating panlalambot. Ayun, kailangan ng ating katawan ng sodium. Kapag madalas tayong dumudumi at halos tubig na nga, sabi ko nga kanina, nawawala, nagkukulang din ng sodium ang ating katawan. Hindi lang tubig, hindi lang carbohydrates, hindi lang ang iba pang mga bagay, kundi itong mahalagay sodium o yung asin na kailangan na dadagdag sa atin. Iinumin po natin yan. So kung maaari, 'di ba? Sabi ko nga kinakailangan nakakadalawa o hanggang sa 2 litro at kalahati tayo ng tubig. So i-alternate po natin ito sa maghapong inuman. Kung po pwede sunod-sunod. Every hour uminom ka ng isang baso nito hanggang sa maramdaman mo ang unti-unti mong paggaling. Pero kung tuloy-tuloy pa po yan, kailangan ho natin na kumuha ng dahon ng kaimito. Yung dahon ng kaimito o kaya ay dahon ng bayabas. Pwedeng alin man sa dalawa o pwede naman nating pagsamahin. Pakuluan po natin ito sa 1 litrong tubig din. At habang kumukulo ay lagyan po natin ng kaunting asin. At kapag sa palagay ninyo ay nagkaroon na ng kaganapan yung tinatawag nating decoction o humalo na yung katas ng dahon doon sa tubig, mga kadalasan yan 15 to 20 minutes ang boiling sa low fire. Kapag kumulo, hinaan na natin ng tubig. At hinaan na natin tubig, yung apoy pala, hinaan natin yung apoy para mabagal ang kulo at nasisip-sip na mabuti ng tubig na kumukulo yung katas ng mga dahon na ating isinama. So yun, uminom din tayo niyan. Idagdag po natin yan sa maghapong inumin. Kung tayo po ay uminom noong 1 litro noong tubig na sinabi kong may asukal at may asin, tapos umiinom pa rin tayo nito, basta nakompleto natin yung 2 liters hanggang 2.5 liters, okay lang po paghaluin ninyo yan. At ito po yung mga prutas na magandang kainin sa panahon na tayo ay mayroong diarrhea. Saging po. Lalo na po yung mga saging na manibalang, saging na sabang manibalang, o kahit anong saging na hinog. Kainin po natin ito at ito po ay makakatulong sa ating nararamdaman. Kumain din po tayo ng mansanas. Ang dalawang prutas po na ito ay pangunahin. Dahil sa pag-inom po natin ng inyong pinakuluan at pagkain natin itong saging at saka nitong mansanas, ay nafa-flush out ang bakterya sa ating katawan. And then, kapag wala ng bakterya sa ating bituka, siyempre, of course, wala na tayong karamdaman. So, dalasan lang po natin ang pagkain ng mga pagkain na maraming fiber at ito po yung makakatulong. At yan po mga fiber na yan ay nagtutulak din ng toxins sa ating katawan.
Alam nyo, hindi lamang sa bituka nagtutulak ng toxins ang fiber, kung hindi kahit sa ating dugo. Yung mga may kolesterol dyan, ay dapat ay maraming fiber tayong pumapasok, dahil yung fiber na humahalo sa dugo, siya po yung parang brush na naglilinis sa ating mga ugat, upang yung mga kolesterol ay bumalik sa ating organs at malinis at maisama natin ito sa pagdumi. So, alam nyo, kaya ito ko ikinukwento sa inyo, hindi naman ito pagtityaga ikwento ng ibang doktor Mas gusto nga ng doktor na magkasakit kayo para lagi kayong bibisita sa kanya. Kaya iba po ang may nalalaman, hindi kakakabahan. Ganun pa man, kapag nagpapatuloy ang karamdaman, iyon po ang panahon na kailangan yung bumisita sa pinakamalapit na paggamutan. Ngunit kung alam ninyo ang mga ganitong sistema, tingin ko hindi na kayo makakarating sa paggamutan, hindi na kayo magagastusan. Okay, hanggang sa muli, dalangin ko sa inyo ay ang isang malusog na buhay.